Amen. Hallelujah. Come on, church. We will all stand up and we will begin to praise and honor the name of Jesus in this house today. Hallelujah. Thank you, Lord. We welcome your presence in our midst. Come on, let us celebrate the presence of God while singing this song, and let us declare His goodness and His mercy. Thank you, Jesus. Come on, let's clap our hands for Jesus. Woo! Oh, we thank you, Lord. What does it mean to be saved? Isn't it more than just a prayer to pray? More than just a way to heaven. What does it mean to be His? To be formed in His likeness? To know that we have a purpose. And what is that? To be salt and light in the world. Come on, you sing it out. To be salt and light in the world. To be salt. To be salt and light in the world, in the world. To be salt and light in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Come on, we say. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Once again, let the redeemed. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Come on, hey! Thank you, Jesus. Come on, let us continue to declare. Oh, that the church will arise. Oh, that we would see with Jesus' eyes. We could show the world heaven. Show that it means to be His, to be formed in His likeness. Know that we have a purpose. To be salt and light. Come on. To be salt and light in the world. To be salt. To be salt and light in the world, in the world. To be salt and light in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Let the redeemed. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. I am redeemed. Come on, shout it out. I am redeemed. 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 Come on, we put decoration. I am redeemed. 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 To be salt. To be salt and light in the world. That is purpose. Come on, you shout it out. To be salt. and light in the world, in the world. To be salt and light in the world, in the world. To be salt and light in the world, in the world. To be salt and light in the world. To be salt and light in the world, in the world, in the world, in the world, in the world. Let the redeemed of the Lord Come on, rise up. Let the redeemed of the Lord rise up. Let the redeemed of the Lord rise up. Rise up, rise up. Let the redeemed. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Once again we sing. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. I am redeemed. 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 I
continue to enjoy the presence of the Lord in this house today and feel His goodness and His mercy overflowing right now. Hallelujah. Lord, You are so good to us. Thank You, Jesus. Come on, we sing. You are good all the time, all the time. You are good, You are good all the time, all the time. You are good, You are good all the time, all the time. You are good, You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation. People from every nation. Yes, we will declare all together now. Come on, we worship. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Come on, worship the King of Kings. We worship You. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Once again, we sing. We worship You. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. For who You are. For who You are. 'Cause You are good. Come on, best love offering to the King of Kings. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. And this time, gagawin po natin ulit ang ating Light 60. Are you all excited na makamusta ang bawat isa po sa lugar na ito? We will begin na mag-roam sa lugar po na ito para kamustahin, kamayan, lalo na po ang ating mga first-timers and visitors. Are you ready? Let us now begin our Light 60. Alright, blessed Sunday, our beloved Light family. Again po, palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng bawat isa. Ayan, nakaka-bless po na sama-sama ulit tayo sa ating simbahan. Sige po, pwede na po kayong umupo. At habang umuupo ang lahat, pwede mo bang batiin yung katabi mo ng Happy Sunday? Ayan. Siyempre, hindi rin po natin kakalimutang batiin at magbigay ng heartfelt welcome para sa ating Light International family. Ayan, i-welcome po natin sila. Ayan, to our global family, we are glad to celebrate with you week after week. And now naman po para sa ating light reminders, pwedeng-pwede na po nating ilabas ang ating mga devices at ilagay ito into silent mode. Ayan. Thank you so much po for your cooperation. And now, for the latest happenings in our church, here's our light news. Ayan, first of all is the event para sa ating mga young adults. Ayan, para po sa mga YA natin, magkakaroon po kayo ng event sa Sabado, May 25, 7 p.m. here at Light Church entitled Turn Off Stress with a registration fee of only 100 pesos. And next up is the
lifestyle students na mga graduate last Monday. And palakpakan naman po natin sila at i-congratulate. So, for your water baptism po ay magaganap din sa Sabado, May 25, 7 a.m. at YMCA Pool. Mayroon po itong registration fee of 150 pesos. Kasama na po rito yung entrance at yung pagkain ninyo. And lastly, para naman po sa ating mga School of Discipleship students, ayan sa mga SOD students po natin, we are highly encouraging you po na umattend ng inyong klase every Friday, 7 p.m. dito pa rin sa ating church. Ayan, that's all for our light news. So for more details and other information regarding the mentioned event, you can contact your network leader or your mentor. And syempre, bago ako matapos, natatandaan nyo pa po ba yung tagline ng church natin? Last Sunday po itinuro sa atin ito. Ngayon, ituturo ko po ulit sa inyo. So, repeat after me lang po. Ito po siya. If you say yes to Jesus, you say yes to being a light. Sama-sama po tayo. 1, 2, 3, go. If you say yes to Jesus, you say yes to being a light. Ayan, palakpakan po natin ulit si Lord. And that's all. Thank you so much. Ayan, Blessed Sunday po muli sa ating lahat. Pwede ba once again? Pakibati po muli natin yung katabi natin. Left and right, sabihin natin, masaya akong nandito ka. Ayan, praise God po. Tama po ba kanina pagising natin sa morning, parang napakaraming thoughts ang pumasok sa isip natin. Maybe sa mubas parang tinamad na lang, wala sa mood para hindi umattend. Pero tingnan mo naman, purihin ng Diyos kasi yung katabi mo talagang dinala siya ni Lord sa kinauupuan niya. Yung iba talagang nag-effort, tama ba? Nag-plan siya ng buhok, nag-makeup, sinuot niya yung best outfit niya for today. Sino dito talaga nagpariban pa bago umattend? Wala. So, purihin ang Panginoon. No? Anyway po, ako nga po pala si Edison Villahermosa and I'm a mentor, life group leader, and of course, isa rin po akong, part din po ako ng community ministry sa Simpson, Gordon Heights. And currently working din po ako bilang isang kusinero po. Cook po ako sa isang Chinese restaurant. Purihin po ang Panginoon kasi pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng kahit pa paano ay magandang trabaho. So, ayun po. And today, we would like to acknowledge the presence of some important people here sa ating hall. And they are our visitors and first-timers. Kaya pwede po bang i-invite ko lahat ng first-timers natin na tumayo? Sige po, tayo mahihiya. Sige po, tayo po tayo. Yan, palakpakan po natin sila. And kung malapit po tayo sa kanila, pwede bang pakingamayan po natin sila, kamayan po natin para po talagang ma-feel nila na they are very much welcome sa ating hall. Yan, so thank you po. After the celebration po, wag muna po tayong aalis because our consolidation team will talk to us dahil po gusto pa po namin kayo makilala pa and we prepared some small gifts po para po sa inyo. And of course, kung meron po tayong first-timer here sa ating hall, meron din po tayong mga first-timers online. Ayan, shoutout po sa lahat po ng first-timers natin online. We are very glad po na nakakasama po namin kayo virtually. And if you want to be part of our growing family, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. A word na connect and our Light Connect team will reach you out. Mag-message po sa inyo para po maging connected po kayo sa ating Light family. Amen po. So as we start po, no, may tatanong lang po ako sa inyo. Tama po ba tayong mga Pinoy daw, ugali na daw natin yung pagiging mapagbigay or matulungin? Sino dito matulungin? Pakitingin mo nga yung katabi mo. Mapagbigay ba yan? Yan. Ugali na raw natin yun. Yung tipong we really want someone na ma-appreciate natin siya by giving gifts, cash, tama ba? Tumutulong tayo sa kapwa. At daw yung ugali na yan is adopted na natin mga Pilipino na ugali natin. Tama ba? And our motive, okay, ang objective natin, why we are giving something to someone is because we want them to feel love, tama ba? We want them to feel appreciated. Gusto natin na talagang maging masaya lamang sila. Pero in reality, meron tayong natuklasan. Okay? Excited po ba kayo malaman? Yan, meron tayong natuklasan that every time we are blessing someone, giving something to someone, hindi lamang pala talaga sila yung nabiblessed or nagbe-benefit, kundi tayong mga giver. Sabihin mo nga giver. Okay? Katulad nga po na nakasulat sa Book of Acts chapter 20 verse 35, it says here, "In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive." Ulitin ko po yung last line, no? It is more blessed to give than to receive.
So, uulitin ko po. Ang motibo lang naman natin minsan kung bakit tayo nagbibigay, tumutulong sa tao is because, we want them to feel happy, tama ba? Pero ang totoong nangyayari pala, every time that we bless them, is nag-benefit din pala tayo. It is the same thing that happens every time we give back our tithes and offering to the Lord. Hindi lamang pala simbahan natin yung totoong nabibless, but it is us. Sabihin mo nga, it is us. Tayo mga giver. Hindi lamang yung simbahan natin, yung mga pastors natin ang talaga nagbe-benefit dyan, kundi tayo mga giver. And same thing happened to me. Last year, I decided to be faithful sa aking giving kay Lord. So, at first, syempre, mahirap. Tama ba? Ang hirap maging faithful eh. And talagang nakikipagbuno ako sa mentor ko, ba't kailangan pa ng ganyan? Pero purihin ng Diyos kasi binuksan ng Panginoon yung puso at kaisipan ko para talagang maintindihan yung essence kung bakit tayo nagbabalik. Nagbabalik pala tayo because of our love to Him, tama ba? Because of our worship to Him, tama ba? So, because of that, I choose to be faithful sa Kanya. Blessing comes into my life. 2017 po, na-find out po, meron po akong health issue sa aking kidney. Yan, may kidney stone po ako. Although, isang piraso lang po siya sa right kidney ko. Pero malaki na. Hindi na siya kayang i-flush out through my urine sa aking pag-ihi. So, ang binibigay ng medication ng doktor sa akin is, para durugin yung malaking bato na yun, para ma-flush out ko. So, years, months, dumaan pero wala nangyari. Hanggang sa napagod na lang ako, sabi ko, wag na lang, nakakatamad ng gastos. Pero last year, before my birthday, month of November, muli ko ulit pinag-pray kay Lord. Ang birthday request ko sa Kanya, ang birthday prayer ko is, Lord, I want to serve more years pa sa'yo. I want to live long. And I became specific sa aking devotion. Talagang sinusulat ko, Lord, baka pwede o Diyos kong tanggalin mo na lang yung kidney stone sa akin kasi talaga nagpapahirap. Siyempre, minsan nahihirapan ako lumakad, ngalay yung likod ko, lalo na medyo physical yung trabaho ko. At tumugon ng Diyos. Tumugon siya. Tumugon siya hindi before my birthday, hindi after my birthday. Pero sa mismong araw ng birthday ko, tumugon siya sa akin. Tinanggal niya yung kidney stone ko. 12:07 in the morning, iihilang dapat ako ng birthday ko noon, November 9 yan. Baka naman. So, iihilang dapat talaga ako nung pumunta ako sa CR 12:07. Sabi ko, birthday ko ngayon. Wala lang, iihilang ako. Pero biglang nag-stop yung pag-iihi ko. Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako. Wala, bakit nangyari? And then all of a sudden, may nag-flash out na stone sa akin, napakalaki. Sa mismong araw ng birthday ko sabi ko, grabe, napakabuti ng Diyos. And I know it is not an accident why the Lord granted that prayer exactly at my birthday because He want me to recognize na siya yun. Sabi ko, Lord, ikaw to. Alam mo ginawa ko noon. Miyak ako, sabi ko, Lord, salamat. Alam ko, ikaw to. Pwede ko palakpakan natin si Lord. Yan. And those things happen when I decided to be faithful sa Kanya. Alam kong dahil sa pagbibigay ko, and one thing pa na nangyari sa akin is, masasabi ko pang blessing is, every time I offer my tithes and offering to the Lord, binibigay ko, there is an intimacy na nangyayari sa akin na parang, dinidesire ko palalo yung word niya. Ang picture is, para siyang apoy at nakisilbing panggatong yung tithes and offering ko that every time I give it, parang naliliban ako na, Lord, I want more of you. Parang ganon. Yes, before parang nai-enjoy ko naman talaga eh. Pero kakaiba, nung nag-start ako mag-tithes and offering kay Lord. Kaya naman nasa challenge sa ating lahat, give faithfully kay Lord. Baka may mga prayer request tayo, health issues sa atin, sa ating pamilya, diba, mga prayers. Baka yan na lang yung sagot, hinihintay na lang ni Lord na maging faithful tayo sa giving natin. Tama ba? And when it comes to blessing, it's not just about money. Tama ba? Hindi laging pera ang usapin blessing. Blessing din sa atin, ng kalusugan. Sa akin, kalusugan, spiritual growth. At lahat ng yan, naging posible nangyayari nung sinimulan ko maging tapat sa Panginoon. Kaya ba pwedeng sabihin mo ulit sa katabi mo, it is more blessed to give than to receive. Yan. Sige, pwede ko bang i-invite po ang lahat na tumayo as we prepare our tithes and offering. Makipray po tayo. Hallelujah. Let's close our eyes. Hallelujah. Father in heaven, we just want to say thank you, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. We thank you for the love. We thank you for your mercy. We thank you, Lord, for ending forgiveness, Panginoon. Lagi mo binibigay sa amin. And this morning, we just want to say thank you for this privilege na binigay mo, Panginoon, sa amin para makapagbalik sa iyo. And I pray, Panginoon, for these people na magbabalik sa inyo, may you grant their prayers. May you grant their request, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan nila sa buhay. Alam ko, O Diyos ko, na isa kang Diyos na buhay. And always hope them, Panginoon, na isa kang buhay na Diyos na nagpo-provide, nagpapagaling, Panginoon, sa mga taong pinipiling maging tapat sa iyo.
Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. And for those people also, Panginoon, na hindi makakapagbalik today, I pray that you may grant them the opportunity, O Lord, na makapagbalik sa iyo so that makita rin nila, Panginoon, yung favors, Panginoon, ng isang Diyos, Panginoon, nagpapala, Panginoon, sa mga anak niya. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos ko, siyang maitaas sa umaga na to sa aming buhay at sa aming pagbabalik. Maraming salamat po. We love you in Jesus' name. Amen. Sige po, magbigay po tayo na may galak sa ating puso. Andiyan po yung mga ushers natin sa gilid. Kaya naman po, alam ko po hindi pa po tapos si Lord sa ating buhay at maging excited po tayo ngayong araw dahil marami pong gagawin si Lord. Yun lamang po. God bless po sa ating lahat. Dami natin ang presence of God. May invite everyone to please stand up this time. Sige lang. Maaari ba sa mga sandaling ito, patuloy mo siyang purihin. Hallelujah. Come on. Come on, church, just sing. I'll worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love that you showed me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Oh, I worship you, Lord. Come on, church, continue to worship. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my dad and king. I live for all my days to put a smile in your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your
worship. Raise your voice to the Lord this time. As you sing with Him, open your heart and your mind to Him. Come on. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Continue to worship. Come on. Come on, church. You worship Him with all your heart. Oh, Jesus. Oh, yes, Jesus. We want to worship You more. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, come on, church. Raise your voice to Him. Come on. Oh, I feel like they say it's foolishness, I know. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. Oh, I feel like dancing. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of Your love forever. I can sing of Your love. Your love forever. I can sing of Your love forever. I can sing of. Continue to worship the Lord, oh church, come on. I can sing of Your love forever. 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 I can sing forever, Lord. We want to worship You more. We want to praise Your name. You have a wonderful name, oh Lord. Yes, Jesus. Come on, church. Continue to worship Him. I could sing of Your love forever. I could sing of Your love forever. Oh, I can sing of Your love. Jesus. Raise your heart, raise your voice, sing to the Lord. Yes, He's the only God. Oh, come on, you worship Him. I could sing of Your love forever. Yes, Jesus, we want to praise Your name. Oh, I can sing of Your love forever. Hallelujah. Come on, church, declare this yourself. Come on, for the last time you sing. I could sing of Your love. Oh, forever I'll sing. Oh, I could sing of Your love. Oh, Jesus. Oh, so Lord, I could sing of Your love. Hallelujah. Just continue to feel the presence of the Lord sa lugar na to. Come on. Ramdamin mo ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
Panginoon, muna sa lahat, we're very grateful sa isang malaking pribilehiyo na patuloy namin kayong masamba. Makalapit sa inyo ng ganito, O Diyos. Sa pagsamba namin sa inyo, doon namin kayo mas nakikilala, tigit sa lahat. Doon din kami nakakaranas ng kapahingahan, O Diyos. Thank you, God, for equipping us, for empowering us. Worship pa lang, alam namin na may ginagawa na kayo sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Alam namin, Panginoon, all throughout sa celebration na ito, there's more to come, O Diyos, dahil sa inyo at sa pagkilos mo. That is why, God, ngayon pa lamang po, we're very excited sa gagawin mo. Kayo po ang magpuno ng presensya mo, simbahang ito. Let your will be done sa buhay po namin. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Happy Sunday po sa ating lahat. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, Happy Sunday sa'yo? Sabi mo naman sa kabila, praise God, nandito ka. Amen. Pwede po bang pumalakpak ka lahat ng mga excited sa gagawin ng Lord? Wow. Are we looking forward po sa mga matututunan po natin sa araw po na ito? Amen. So naglo-look forward ang ating team on-site at ganun din, of course, ang ating team online. So bago po tayo mag-proceed sa pag-uusapan po natin, by the way, ano po pala yung series title natin? Yes, Dangerous Church. Okay? Ba't parang may iba lumingon sa katabi niya? Ay, hindi yun. Okay? So, pag sinabing Dangerous Church, syempre, nagiging dangerous ang simbahan. Hindi naman sa katabi mo, pero of course, para sa Kingdom of Darkness na talagang, alam mo yun, sila yung mga ayaw na kumikilos ang simbahan, ayaw na may nangyayaring breakthrough at pagbabago sa buhay ng sangkatauhan. Kaya nga, hopefully, habang tumatagal, mas lalo tayong ini-equip ng Lord. Amen? At mas lalo niya tayong binabago. Tama ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, dangerous. Okay, so bago tayo mag-proceed, meron po akong tanong sa atin, no? Baka mamaya yung katabi mo, dangerous talaga yan. Yun pala, dahil nagugutom na. Di ba? Alam niyo naman ng tao kapag gutom, di ba? Nagiging dangerous talaga. May lumalabas na pangil, di ba? Parang konti na lang, kakainin niya na yung katabi niya kapag nagugutom. Tapos kapag nabusog naman, wala na, kalmado na. Parang wala nangyari. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. So speaking of nagugutom or pagkain, alam niyo po ba, nung kahapon, kagabi lang, nagpa-survey po tayo at meron lang akong isang tanong na gusto ko pong malaman sa ating mga respondents. Baka po may ilan sa atin dito, nasagot niya yun, okay? So ang tanong, ano ang formula ng ano? Ay, hindi yung tanong. Pero speaking of pagkain, no, ano ang pinaka gusto mong lasa ng kinakain mo? Okay? So, syempre dahil kasama ko po ang mga nasa church ngayon, taas po kayo ng kamay kapag yun yung gusto ninyong lasa ng kinakain ninyo, ha? Okay? So, ang mga options natin dito ay matamis, maanghang, maalat, mapait, maasim, matabang, at basta masarap. Okay? Taas po ang kamay dito na ang gusto mong lasa ng kinakain mo matamis. Oh, okay. Sweet yung katabi mo kung ganun. Okay? How about sa maanghang? Gusto niya kinakain niya maanghang. Grabe. Nalalasahan niyo yung kinakain niyo kapag maanghang? Malabang namamaga yung bibig pagkatapos nun. Okay, how about maalat? Sino rito gusto mo maalat yung kinakain mo? Ayan, yan yung mamayang bubudburan natin. Okay, how about mapait? Sige nga, meron bang mahilig sa mapait? May konti. Mga low-key lang, yung mga mahilig sa mapait. How about ito, maasim? Huwag mong amuyin yung katabi mo, hindi yun. O may ilan gusto maasim, okay. How about matabang? Meron ba? Gusto mo rito matabang? May mga ilan. Kanina rin gusto nila, may iba gusto rin matabang, okay. Or ito naman, how about basta masarap? Ayan, marami-rami. Diyan tayo magkakasundo. Pwede bang palakpakan mo yung katabi mo? Kaya ko yun tinanong, para after nito, ililibre mo yung katabi mo, okay? Sabi mo sa katabi mo, now you know. Alam mo na kung saan mo siya dadalhin kapag kapag maangang, dalhin mo siya sa Samji. Di ba? Kapag naman, or shabu-shabu, tama. O yung iba naman kapag matamis, okay na sa kanya yung asukal, di ba? O yung iba kapag dahil mahilig siya sa mapait or maalat, ganyan, bahala ka na kung ano yung gusto mo. Basta sabi mo sa kanya, libre mo ko. Parang hindi na natuwa yung katabi mo, mag-walk out na siya ngayon. Okay, so ito na nga yung di ba, nawala tayo. Ito na nga yung results sa survey na tinanong ko, no. Meron tayong 83 respondents. Ayan. Kanina nandito yun.
Lumipat. Okay. So, ayun. Ano yung lumilipat pala to, no? So, ano yung pinakagusto mong lasa ng kinakain mo? Okay? So, yung top 3 po natin dyan, yung top 3, 15.7%, ang hilig daw nila ay yung pagkaing matamis. Okay? Yung top 2 naman natin, 24.1, maanghang. Okay? Maraming mahilig sa maanghang. And lastly, ito na nga, dito rin tayo nagkasundo lahat, basta masarap sa 47%. So bakit ko po tinanong? Kasi po after nito, magpapakain tayo. Hindi, joke lang. Okay, word of God ang kakainin ng katabi mo, no? Anyway, so bakit ko ba siya tinatanong sa atin, no? Kasi nga, pag usaping panlasa or usaping pagkain, gusto talaga natin masarap. Do you agree with that po? Amen. Okay, wala naman sa atin dito ang gusto mong kainin, hindi masarap eh. Bakit itong pagkain ko, yung, alam mo, yung nagreklamo ka, bakit itong pagkain ko masarap? Wala eh, walang ganun eh, di ba? Talagang, ang reklamo natin kapag di masarap, di ba? Kapag di natin gusto, lahat tayo gusto natin na masarap. At yung topic po natin ngayon, naniniwala po ako, na isa to sa best na sangkap para ang pagkain natin ay lalong sumarap. Ano itong pinuntahan ng katabi mo? Ano ba to? Magko-cooking show ba tayo? So buksan po natin ang ating Bible sa Matthew 5, verse 13. Tatayo po tayong lahat as we give honor sa word po ng Lord. So babasahin po ninyo yung NIV at babasahin ko naman po yung Pinoy version. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Sa Pinoy version naman, kayo ang asin ng buong mundo. Pero pag wala ng alat ang asin, paano ulit ito mapapaalat? Wala nang kwenta yon. Itatapon at tatapakan na lang yon ng mga tao. Let's close our eyes and let's pray. Hallelujah. God, we thank you for your word na nanamnamin po namin sa araw po na ito. Salamat, Lord God, dahil you gathered us here na safe, protected, at ready to receive your word. At dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat puso, Lord God, ng iyong mga anak ay talagang patuloy na maging receptive, ready talaga na makaranas ng transformation dahil sa iyong salita. God, gamitin niyo lamang po ako bilang inyong instrumento. Ang trabaho ko ay i-share ang iyong salita. Pero pagdating sa pagbabago, pag-aayos sa buhay ng tao, Lord, alam namin na patuloy kayong kumikilos sa bawat isa. Holy Spirit, have your way. Bigyan niyo kami, Lord, ng pangunawa na talagang patuloy naming isa sa pamuhay after this. Hindi yung maririnig lang namin, papasok sa isang tenga, lalabas lang sa kabila na parang wala kaming naintindihan. Pero God, I pray ang bawat anak mo na nandirito, O Diyos, ay talagang magiging excited sa sasabihin mo po sa kanila. Mangungusap po kayo through your word. Kaya ngayon pa lang, we're looking forward to it. We're declaring victory and breakthrough to come upon sa mga anak mo pong ito. Excited kami, Lord. Ngayon pala nagpapasalamat na kami sa gagawin mo. We love you. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. So that is Matthew chapter 5 verse 13. And nga pala, ang key verse po natin na ito ay mula sa context ng Sermon on the Mount. At ito ay masasabi in history na greatest sermon by the greatest teacher to have ever walked on earth. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So of course, nung sinabi po ni Jesus sa kanyang mga followers na they are the salt of the earth. Sabihin nga po natin salt, it is a metaphor, okay, na pagpapakita ng deeper spiritual meaning. So pag sinabi pong metaphor, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi siya meta 5, meta 6, meta 7, kundi metaphor, okay? Ayan, diyan kayo magaling, okay? So kung ano-anong naituturo ko, tama ba? Pero pag sinabi po nating metaphor, it's a figure of speech na tumutukoy sa mga words or idea na magkaiba sa literal na definition nito. Kaya nga we can relate sa sinabi ni Jesus sa kanyang mga followers na they are the salt of the earth. Na obviously, ang mga kausap niya, hindi naman literal na asin. Pwede bang lingunin mo yung katabi mo kung asin siya? Hindi naman eh. Di ba? Kaya nga, ang salt po dito in Greek is halas. Okay? Meaning salt with which food is seasoned and sacrifices are sprinkled, kinds of saline matter used to fertilize arable land. Sa Tagalog, asin. Sabi mo sa katabi mo, asin. So ang tanong, nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga followers na you are the salt of the earth, bakit kaya niya sinabi yun sa mga followers niya? Nagtataka ba yung katabi mo? Or minsan ba nung nag-devotion ka, napaisip ka, bakit kaya salt of the earth ang sinabi ni Jesus? Na kung tutuusin, pwede naman niyang sabihin na lang, you are the sugar of the earth. Diba? Para sweet. O kaya, you are
Ano pa? Ano pa yung mga seasoning natin? You are the toyo of the earth. Huwag mo lang lingunin yung katabi mo, lalo na kung asawa mo yon, okay? Ano pa? Hindi naman niya sinabing, you are the capsicum of the earth. Ano yung capsicum? Ano yung Tagalog ng capsicum? Bell pepper, di ba? Pang matalino yun eh, di ba? Huwag nyo na ipa-spell, okay? O baka, di ba, alam mo yun, bakit kaya salt? Bakit asin, di ba? Na kung hindi tayo aware pa sa ibig sabihin ng salt of the earth, tapos sinabi sa'yo ni Jesus, you are the salt of the earth, baka yung mukha nung katabi, anong asin? Di ba? So, sino rito curious ka, bakit kaya asin yung sinabi ni Jesus? Amen. Okay, so aralin natin ngayon, ano ba yung nais ni Jesus na maintindihan natin patungkol sa pagiging asin ng buong mundo. So what does Jesus want us to understand about being the salt of the earth? Excited pa po ba tayo? Amen. Okay, dalawang bagay lang po, no? Una, na kailangan po nating maintindihan is the worth of the salt of the earth. Sabihin mo nga po, worth. Sa Tagalog, ang kahalagahan ng asin ng buong mundo. Sabi again sa verse, you are the salt of the earth. So kung makikita po natin ngayon kung ano yung worth or kung gaano nga ba kahalaga ang asin sa buong mundo, baka po after this, iingatan nyo na yung mga asin sa mga bahay nyo. Hindi po ganon, okay? So yung literal na salt or sodium chloride, alam nyo po, napaka-beneficial niyan since our history began. So in fact po, according sa studies, tinatawag din po ang asin bilang timeless ingredient. Grabe, no? Dahil nga sa importance nito at sa integral part po nito in the world's history since 6050 BC. So sa sobrang essential po nito, alam nyo ba yung salitang salary, yung sahod sa Tagalog, di ba? Yung salary po, mula yan sa Latin word na salarium. Okay? Hindi sa kusina, hindi sa banyo, kundi sa salarium. Okay? Na ang root word nito ay salt. Okay, parang bakit ganon magka-relate? Anong relationship ni salt sa salary? Okay, dahil po it is specifically meant na yung amount ng money ay allotted para sa isang Roman soldier para bumili ng asin. Na kung ano yung matatanggap niya, pambili niya talaga yun ng asin. Tapos nung panahon nila, sobrang mahal daw ng asin. Okay? Kaya lang, wala silang choice kundi bilhin dahil gagamitin nga nila yun sa pang-araw-araw nila. At sa pag-aaral po ng asin, alam nyo ba, na-discover po na mayroon daw palang more than 40 kinds of salt. Parang nagulat yung katabi mo, alam ko lang iodized salt. Diba? Alam ko lang yung asin na puti. Ano kayong mga iba't ibang klase, no? Assignment yan ng katabi mo, no? Alalin mo, ano ang more than 40 kinds of salts. Okay? So, alam niyo po, dahil baka ang alam lang natin, di ba, parang simpleng asin lang, ganyan. Pero ang tanong, saan ba nanggagaling ang asin? Sabi nung katabi mo, sa palengke, pastora. Okay. Naturally, kung aaralin natin ng salt, mula po yan sa evaporation ng seawater. Sa Tagalog, ano yung seawater? Sa tubig dagat, okay. At ito ay nagiiwan daw ng mga salt deposits na kaya raw makuha ng mga tao. So yung salt production naman, may pwede raw magawa sa tatlong paraan. Sa seawater evaporation, sa rock salt mining, at sa brining. So since ang salt pala, naturally, mula sa tubig dagat, by just observing yung mundo natin, di ba? Tingnan lang natin yung earth natin, makikita natin na napakayaman pala nito sa yamang tubig. Tama? Plus, 71% lang naman ng earth covered ng tubig. So, ibig sabihin, dahil nga covered tayo halos ng tubig, mayaman ang mundo sa asin. Tama? And since God, being the creator of the earth, He knows the worth of salt. At alam nyo ba, even sa Old Testament time, sobrang halaga na ng asin. Especially, it was even commanded by God na ilagay sa mga offerings nila noon. Leviticus 2:13, sabi doon, season all your offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings and add salt to your offerings. So, ang salt po pala noon, required sa lahat ng kanilang mga offerings. Dahil bukod sa it matters sa kanilang covenant sa Diyos, ang asin ay nagsisignify ng incorruption at purity. Okay? So yan po, about sa buong mundo na yan, sa Old Testament times na yan. Pero wag na po tayong lumayo. Okay? Let's just say, sa present time natin, ang tanong, mahalaga po ba ang asin sa inyo? Amen. Di ba? Actually, mga nanay talaga, alam nila na sobrang mahalaga ng asin. So just try your food, or try to imagine na yung food mo walang asin. Di ba? Yung pritong isda ninyo walang asin. Yung maasim na mangga ninyo walang asin. Di ba?
O kaya yung french fries na ililibre sa'yo ng katabi mo mamaya, wala ring asin. Di ba, baka ibabalik mo sa kanya yung fries. Di ba, ang hirap kapag walang asin? Di ba? Naalala ko po nung speaking of asin, no? Na-realize ko lang na sobrang halaga ng asin sa akin nung time ng 2014 na na-diagnose po ako sa sakit ko nun. Na ang sabi, isa po sa mga advice sa akin ng doktor na hindi na raw ako pwede sa mga maaalat. So, okay lang din naman sa akin, hindi naman ako, parang hindi naman siya big deal, ganyan. Not until na yung nanay ko, lahat ng mga kinakain ko talaga, walang lasa. Buti na lang di pa po uso yung COVID nun, no? Diba, di araw-araw iisipin ko, ba't parang wala na akong naalalasahan, ganyan. So, ang ginagawa po ng nanay ko nun, kapag magluluto siya yung nanay ko, ang sarap po magluto. Gagawin niya, wala muna siyang ilalagay na asin. So, tapos, satabihan niya na ako. After nun, doon na siya maglalagay ng pampasarap talaga sa ulam. So, yung kakainin ko, syempre, yung walang lasa. Tapos, nung time po na yun, doon ko na-appreciate yung asin. Ang sarap pala kapag may lasa yung kinakain. Tama? So, baka po magluto na yung katabi mo mamaya. Okay? So, dito lang natin na-realize na talagang yung worth ng asin ay iba. So, ever since the history began at up to our time, salt had already proven its worth. Tama? Huwag na po tayong lumayo pa, lapit pa tayo sa mga bahay-bahay natin, di ba? Kung magkakalkalan man tayo ng mga bahay natin, may mga asin dyan, malamang. Okay? At hindi lang yun, lapit pa tayo ng konti. Pagdating naman sa katawan po natin, alam niyo po ba, konting trivia lang din, kailangan ng katawan ng tao ng asin. Hindi ko po sinasabi na kailangan maging lotion ninyo yung asin. Hindi naman po ganun in literal, okay? Pero manghihina talaga ang tao kapag walang asin. And according to Healthline, salt is the most significant source of sodium in your diet. Dahil kapag kulang daw tayo sa asin, yung low salt diet can cause low blood pressure. Ano pa? Dehydration. Ano pa? Low sodium levels and elevated fat levels. Sapagkat yung asin ay may sodium at chloride na nagre-regulate ng ating muscle contractions, nerve functions, blood pressure, and fluid balance. Naintindihan ba ng katabi mo yung sinabi ko? Okay? Para tayo nasa seminar, Pastora. So are we amazed po sa worth ng asin sa mundo? Amen? So lumalabas na hindi pala kaya ng literal na mundo na walang asin. Hindi rin pala kaya ng mga tao na walang asin sa kanilang buhay, lalo na kung masarap dapat ang ulam sa bahay. Diba? And listen to me po, ito yung literal na salt sa earth, ha? Paano naman kung salt of the earth? Now, upon knowing itong worth ng literal na asin sa mundong to, sino ba naman sa mga followers ni Jesus alam mo yun, talagang, sino ba naman yung mga followers ni Jesus para tawagin sila ni Jesus na salt of the earth? Kasi after knowing all this, na sobrang halaga ng asin sa mundo, na sobrang, alam mo yun, maliit man, pero ang laki ng impact, nakakatulong sa lahat ng mga tao, nakakatulong sa mundo, tapos bigla kang tatawagin ni Jesus na salt of the earth, parang kung ikaw nandoon, Lord, sino ako para tawagin mong asin? Buti pala, hindi mo ko tinawag na suka. Hindi mo ko tinawag na, ano pa ba? Paminta. Di ba, patis, lalo na yung patis, di ba? Ngayon, magigets natin nila, bakit ako tatawagin ni Jesus na salt of the earth? Ganon katindi ang worth ng salt. Amen? So lumalabas na when Jesus called his followers bilang salt of the earth, it speaks about their worth. Na hindi lang sila pang isang bundok, pang isang syudad, hindi lang sila pang isang region, pero pang buong mundo ang worth nila. Amen? Ayaw nyo na po itong pinag-uusapan natin? Amen, palakpakan naman po natin si Lord. Dahil actually, sinagot na po ni Jesus sa kanila mismo kung ano ang purpose nila. And that is by being the salt of the earth. At ang earth na tinutukoy ni Jesus dito, of course, hindi man yung literal na earth, pero yung mga tao sa mundo. Na kung paano ang salt ay para sa meat or pagkain, ang mga disciples ni Jesus ay para sa mga tao sa mundo. Kasi lumalabas na ang asin ay naging asin, hindi para sa sarili niya. But salt is not for itself, so as the disciples are not for themselves.
Hindi lang yan, kaya ka naging disciple or follower ni Jesus para sa sarili mo. Para sa marami pang mga tao. Amen? So, kailangan ng mundo ng mga asin na disciples. Tanungin niyo po kung bakit. Listen to this po. Kailangan ng mundo ng asin na kagaya ng katabi mo because the earth is flavorless. The earth is lifeless without the salt. Try to imagine na walang kabuhay-buhay, walang ka-flavor-flavor yung buhay ng mga nakatira sa mundo. Kung paanong flavorless and lifeless ang pagkain ng walang asin, same goes sa mundo. Pansin mo, napakaliit ng literal na asin, pero grabe yung worth at impact niya. Tama? How much more kapag nalaman mo yung pangalawang point natin na kayang gawin ng asin. So what does Jesus want us to understand about being the salt of the earth? Pangalawa at panghuli, the works of the salt of the earth. Sabihin nga po natin works. Tagalog yung kakayahan ng asin ng buong mundo. So of course, kung aaralin po talaga natin yung literal na salt, marami po talaga siyang mga function. Hindi po natin siya magagawang isa-isahin dahil baka po masabunutan nyo na ako rito dahil nagugutom na yung katabi mo. Kundi mag-focus po tayo sa dalawang works nito. So una, the work to preserve. Sabihin nga po natin, preserve. Did you know po na in ancient times, ang asin ang tinaguri ang earliest of all preservatives. Okay? Dahil nung unang panahon, wala pa naman pong refrigerator. Tama ba? Wala pang frigider. Diba? Wala pang cooler or ano pa mang mga, alam mo yun, wala ka pang makakatok na kapitbahay, pwede raw pong makirep si mama. Yung mga ganon. Tapos yung ipaparef mga diba? Parang di na magkakasya sa ref. Yung wala pang mga ganon, kaya ang laking tulong ng salt nung unang panahon. Kasi tinagurian siyang preservative agent. At ito yung preservation sa anumang decay or corruption. Kaya nga ito yung nagpe-prevent para hindi raw uurin or hindi raw masira yung mga meats at para mas makain pa for a longer period. That is why kung walang asin, hindi raw magtatagal ang mga meats nung unang panahon. Kaya nga po kung paanong salt is needed para ma-prevent ang corruption o ang pagkasira, kailangan din ng mga Kristiyanong asin. Or let's say, salty Christians. Sabi mo nga po, salty Christians. Mga salty Christians sa mundong ito na pakurap ng pakurap. Do you agree with that po? Amen. Naniniwala po ba kayo na kahit saan kayo magpunta, nasang lugar man po tayong lahat, saan mang dako ng mundo, habang tumatagal from generation to the next, talagang ang mundo pasama na ng pasama. Tama? Kaya nga hindi na natin masisi yung mga kaninunuan natin na mga lolo't lola natin. Ay, nung panahon namin, hindi naman ganyan. Diba? Tapos dati maaasar ka, bakit ganon si lolo't lola, para namang lagi na lang nila kino-compare, ganyan. Tapos naririnig mo rin sa magulang mo, ay, nung panahon namin, ganyan. Ngayon, tumanda ka na. Tapos may nakikita ka sa mga younger generation, ay, nung panahon namin, hindi kami ganyan, magmagano na rin tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Diba? Parang nakikita natin, bakit parang habang tumatagal, palala na ng palala ang mundo? Kaya we can all agree sa sinasabi sa Psalm 14:3 na all have turned away, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Dahil po sa kasalanan ng tao, talagang pasama na ng pasama ang mundo, palala na ng palala, at automatically ang kakahantungan ng mga tao, impyerno. Tama? But here's the catch. Dahil ang Diyos ay mayroon siyang matinding salvific plan sa sangkatauhan, pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak, na yun ay ang Panginoong Jesus to die on our behalf, at para mabuhay tayo muli, makaranas tayo ng regalong kaligtasan, at makaranas tayo ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? So dahil doon, ang sino mang tatanggap sa Panginoong Jesus at mananampalataya sa Kanya, hindi na siya destined for corruption dahil sa kasalanan. At kaya niya nang mamuhay ng righteousness. Dahil ang nakikita niya, or ang nakikita na sa mga Kristiyano ay yung righteousness ng Panginoong Jesus sa kanila. Tama? So, ibig sabihin, dahil nangyari to, this is the good news na dapat malaman ng sangkatauhan. Tama? Kung kaya't yung mga believers or followers ni Christ ay may kakayahang mag-preserve ng katotohanan sa mundo. By what? By sharing the good news to them. So, ang tanong, proven na po ba yung pagiging preservatives ng mga followers ni Christ? Di po kayo nag-review. Proven na po ba? Amen? Parang yung katabi mo nangopya dahil nag-yes yung katabi ko, mag-yes na rin ako.
pagiging preservatives ng mga followers ni Christ? Of course. Dahil from generation to generation, ang truths about kay God at sa kanyang salita, naipasa from generation to generation at napanatili sa mundong to at hanggang ngayon naririnig ng katabi mo. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. Ganon katindi ang kayang gawin ng Word of God. So ibig pong sabihin, the disciples of Jesus are called to be the preservatives of this world. Matindi pala yung function ng katabi mo. Tatahimik lang yan, pero preservative pala yan. Diba? Mga preservatives na nagpapa-slow down ng advancement ng moral at spiritual decay sa mundo. So yung salita ng Diyos na nanggaling sa mga followers ni Jesus, yung sagot para hindi mauwi sa spiritual na pagkabulok at corruption ang mga tao sa mundo. Nagigets po ba? May kausap pa po ba ako? Amen. Okay, so ito yung sagot para magkaroon ulit ng buhay ang tao gaya ng sinabi sa John 6:63. It is the Spirit who gives life, nagbibigay buhay. The flesh profits nothing. And next, sabi naman sa John 6:27, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because the God the Father has set His seal on Him. So that is the work to preserve. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. So now, ano pa po ang isa pang work kayang gawin ng salt of the earth? Number 2, pangalawa, the work to flavor. Sabi nga po natin, flavor. So did you know po na ang flavoring or seasoning ay napaka-vital naman pagdating sa paggawa ng pagkain. Tama? At sa anumang klase ng meal na yan, hindi pwedeng mawala ang asin. Okay? Dahil ang isa po sa mga functions ng asin, magbigay ng lasa. Magbigay ng flavor sa anumang pagkain. Tama? Lalo sa mga nagluluto po, aware tayo dyan, ay kulang ng asin. Dagdagan mo pa. Yung mga ganon. Kaya po hindi pwedeng walang asin or else mananatiling matabang or bland ang pagkain. So lumalabas na ang salt ay flavor enhancer. Tama? Or else mananatili tayo na parang, alam mo yun, parang di natin na-appreciate yung mga kinakain natin. It serves its purpose of making the food taste good na kapag kinain mo yung may flavor, natural na mas may enjoy natin ang pagkain. Diba? So since ang literal salt ay ginagamit bilang flavor enhancers, ganun din po sa atin bilang mga followers ni Jesus. In a way, Jesus is instructing yung kanyang mga disciples para i-enhance yung flavor ng buhay dito sa mundo. Para patuloy na mag-stand out yung works ng Diyos at yung goodness ng Diyos sa mga tao na ito. Amen? So yung salt of the earth, natural na siya na meron siyang flavoring influence. Paano ko po nasabi? Since yung mga salt of the earth ay mga followers ni Jesus, malamang sa malamang na they are experiencing the fullness of life on earth. Sabi mo nga po, fullness. John 10:10b, ang sabi doon, I have come, sabi ni Jesus, that they may have life and have it to the full. Amen? At paano sila nagsisilbing flavor enhancers sa mundo? Kasi kung titingnan lang natin ng buhay, ito po, hindi na to literal. Pero ang tao, iba-iba nang nalalasahan sa buhay. Tama ba? For example, may mga tao na ang buhay nila walang kalasa-lasa. Diba? Alam mo yun, yung lagi na lang siyang nakatulala. Kikilos na lang yan pag magta-time out. Out na. Ingat. Diba? O kaya, kikilos na lang yan kapag sinabi, tara, kain na. Kakain na. Alam mo yun? Yung parang nantyalan sa buhay, talagang lagi na siya nakatulala. Ang dami na nangyari sa buhay ng iba, pero sa kanya. Birthday ko na. Merry Christmas. Alam mo yun, kaya walang kalasa-lasa ang buhay niya. Bakit? Kasi paulit-ulit na lang yung mga nangyari sa buhay niya. Routinary na lang. Tama? May iba naman, hindi naman sa walang lasa yung buhay nila, pero napakapait. Lalo na kung yung katabi mo, kakabastad lang sa kanya. Kaya nga nandito yun sa church ngayon para magpa-heal. Uy, wala pong kilala. Baka sabihin nyo, baka ma-curious kayo kung sino. O kaya baka yung iba naman dumaan sa matinding pain sa buhay, ganyan. At halata mo naman yung katabi mo kapag sobrang nasasaktan yan. Di ba? Iba yung hilatya ng mukha niya. Di ba? Yung iba naman, hindi naman mapait, pero punong-puno ng anghang ang buhay.
Yan yung mga tao na, alam mo yun, sa sobrang anghang, di mo malapitan. Kasi nga laging galit. Di ba? Saan ka pupunta? Sa CR lang. Okay. Kala ko iiwan mo na ako eh. Gaya ng ginawa ng iba. Ay, naiilang yung kasama mo. Katrabaho mo lang yun na wala namang hugot yung katabi mo. Alam mo, lagi lang sigaw ng sigaw, di ba? Lagi na lang bitter sa buhay. Yung mga ganun talagang lagi na lang unforgiveness, puro puot, nibugho. Ano pa ba yung mga pwede nating i-describe sa galit? Kasi Gen Z ako, hindi ko masyadong alam yung mga ganito. Niloloko na naman ako. Niloloko ko na naman kayo. Di ba? Nalilito na ako. Di ba? Mayroon naman sa buhay nila, ang buhay nila maasim. Bakit maasim? Lumulukot. Tapos pumapangit talaga yung mukha nila sa dami ng mga problemang pinagdadaanan. Di ba? Talagang di na maipinta yung mukha nila. So, iba-iba yung mga lasa ng mga buhay ng mga iba't ibang mga tao. Tama? Mamaya magtanungan kayo sa mga life groups ninyo, anong lasa ng buhay mo? Amoy toyo. Mga ganun. Diba? So, talagang iba-iba tayo ng mga lasa or flavor sa buhay. So, just imagine na itong mga tao na ito may iba't ibang flavor yung buhay nila. Tapos, all of a sudden, biglang may Kristiyano na lalapit sa kanila. Yung Kristiyano na yun, isi-share yung ginawa ng Lord sa buhay niya, inayos siya, pinagaling siya, tinransform siya ni Lord. Tapos sasabihin niya, alam nyo, si Lord talaga yung joy at kumukumpleto sa buhay ko. Now, kapag narinig yon ng mga may iba't ibang flavor yung buhay nila, ano sa tingin niyo yung magiging response nila? Magkakaroon sila ng, alam mo yun, mararanasan din nila, ay, ang sarap pala ng buhay. Magkakaroon sila ng flavor sa kanilang buhay, yung flavor na masarap at fulfilling. Tama? Dahil sa Panginoong Hesus, sa buhay ng tao na yun. Palakpakan naman po natin sa Lord. So ngayon, ano po ba ang point ko rito? Lumalabas na bilang salt of the earth, may kakayahan ang sino mang followers ni Jesus na magbigay ng flavor through what the Lord has been doing sa buhay niya. Sila yung mga salt sa mundo na nagbibigay ng challenge sa mga paligid niya na i-experience din nila si Lord. Na parang in a way, Psalm 34:8, ang sabi doon, taste and see that the Lord is good. Ikaw din mismo, i-check mo. Lasahan mo, check mo kung paanong napakabuti ng Lord. Blessed is the one who takes refuge in Him. So sila yung mga tagaturo kay Lord. Hindi man, itong mga asin na to, hindi naman sila yung mismong masarap or what, kasi nga asin eh. Pero sila yung nagpapakita ng kung paanong masarap ang patuloy na nakikipagrelasyon at nagmamahal sa Diyos. Amen? Sila yung taga-point out sa goodness at love or mercy ng Diyos. Sila yung kapag kinausap mo, nilapitan mo itong mga asin na to, sabi nila, alam mo, masarap talagang magmahal kay Lord. Diba? Alam mo, masarap talagang makipagrelasyon kay Lord. Na kapag tinanong mo, uy, masarap talagang maglingkod sa Diyos. Yung mga salt of the earth, ganun yung magiging response. Pero kapag may tinanungan ka, tapos ang sagot niya, hindi masarap magmahal kay Lord, di asin yun. Okay? Kasi ang mga salt of the earth, nagagawa nilang makahikayat pa ng marami na magiging salt of the earth din at mas makakapagdulot pa ng malaki at matinding impact sa mundo. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ganito katindi ang works ng salt of the earth. Palakpakan naman po natin si Lord. So now, bilang panapos po, what does Jesus want us to understand about the meaning of the salt of the earth? Una, the worth of the salt of the earth. Pangalawa, the works of the salt of the earth. So balik po tayo sa kabuuan na sinabi ni Jesus sa Matthew 5:13 kasi po may kasunod pa yon. Sabi niya, kayo ang asin ng buong mundo. Pero, may pero pa. Pag wala ng alat ang asin, paano uli ito mapapaalat? Wala nang kwenta yon. Itatapon at tatapakan na lang yon ng mga tao. So, after palang magsabi ni Jesus na you are the salt of the earth, may pero siya. Mayroong sumunod doon na rhetorical question. Pag sinabi po natin rhetorical question, hindi siya yung tanong na hindi siya nagtanong para sagutin mo yung tanong niya. Parang hindi yun yung point niya. Okay?
Kaya siya tanong, hindi para sagutin, kundi para alamin mo ano yung punto niya, bakit niya tinanong yun. Nagets po ba? Hindi dahil sa hindi alam ni Jesus yung sagot, pero may pinupunto siya sa mga followers niya nung time na yun. Parang nung ano lang, sa loob lang ng bahay. Di ba kapag may biglang sinabi si nanay, bakit kaya nandirito yung isang pares ng medyas? May sasagot bang anak na, ama kasi ganito? Hindi niya tatanggapin yung sagot na yun. Ibabato niya yung medyas, hindi yan yung tanong ko. Ibig ko sabihin, maglinis ka kasi dugyot ka. Di ba? Gets natin yung mga point ng mga magulang natin kapag mga ganun yung tanong. So, ganun din yung tanong ni Jesus. Pag wala ng alat ang asin, paano ulit ito mapapaalat? So, hindi yan para mag-research yung mga followers niya. Bakit kaya? Search ko nga sa Google. Ano ba yung sagot? Bakit ganito yung tanong ni Jesus? Kasi po, in reality, alam nyo ba, ang asin, hindi magiging less salty. Kaya, nung sinabi ito ni Jesus, ang asin, kapag hindi na raw maalat, wala nang alat, patunay daw yon na ang asin ay wala nang kwenta. They are good for nothing. In fact po, ang salitang tasteless doon or wala nang alat in Greek ay moraino. Kung check natin yung meaning nun, pag wala nang alat, to be foolish, to be useless, or to play fool, or to act foolishly. And actually, another original meaning nito ay playing fool for the world. Sila raw yung mga pinipili na lang nilang maging foolish sa mundong to. Alam nila na tinawag sila bilang salt of the earth, pero hindi sila nagpapakaasin. Bakit? For the sake na hindi raw ma-persecute. For the sake na hindi dumaan sa mga rejection, for the sake na hindi mapahiya, for the sake na hindi mag-suffer para kay Jesus. Kaya ang gagawin na lang nila, aakto na lang silang foolish sa mundo na to. Alam niyo po, kung aaralin po natin, yung asin, kapag wala na raw alat, ang ginagawa, literal po to yung sinasabi itatapon at tatapakan na lang yun ng mga tao. Yun na lang yung pakinabang. Ganun na lang yung ginagawa sa mga asin. Tinatapon. Dahil worthless or useless. Sila yung mga sinasabi nila mga Kristiyano sila, pero hindi nagpapakaasin sa pamilya. Hindi nagpapakaasin sa mga circle of friends niya. Taga-oo lang. Hindi. Ewan, tao, bagay, hayop. Sunod lang ng sunod. Tama? So lumalabas na ang mga Kristiyano rin na hindi salty. They have no worth or benefit kay Jesus Christ. Amen? That is why po makinig maigi. Ang Kristiyanong hindi magpapakaasin para kay Kristo, mawawalan ng purpose at kabuluhan dito sa mundo. Since yung literal na asin, hindi mawawala yung alat, same goes sa taong tinatawag na salt of the earth. Dahil what? True disciples cannot lose their saltiness. Dahil ang totoong disciples ay mga new creations na at completely binago ng Diyos. So yung totoong mga disciples si Jesus, magkakaroon niya ng matinding impact sa mundong to. At sila ang magdudulot ng matinding danger saan? Sa kingdom of darkness. Dahil para sa sangkademonyohan, they will be dangerous. Dangerous dahil you know your worth at yung works mo bilang asin ng mundo. Dahil ang tinawag na salt of the earth ay sila ring the dangerous salt. At yun yung title po natin sa araw na to. Palakpakan po natin si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, dangerous salt. So now, ano po yung gagawin natin bilang dangerous salt? Of course, isang bagay lang po, stay salty. Sabi mo sa katabi mo, stay salty. Disclaim lang po, no? Actually, yung term pala na salty ay isa rin siyang slang na kapag sinabing salty, for example na lang, di ba, parang kapag yung tao mabait, malambing, or may ginawa siya sa'yo, ang magiging response mo, hala, ang sweet mo naman. O, di ba, yung sweet, lasa rin yun.
So kapag dating naman sa salty, kapag sinabing, uy, ang salty mo ka mo, yung salty doon, ibig sabihin, irritable, galit, ganyan, lagi na lang bad trip, gano'n. Hindi yun yung katabi mo, di ba? Pero yung stay salty rito, na ibig sabihin, ay yung mag-i-stay kang salty bilang salt of the earth. Okay, linawin ko lang po. Baka mamaya iba yung maging application ninyo. Okay? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, stay salty. Paano tayo mag-i-stay bilang salty? Una, keep on being preservative agents. Maging preservative agents po tayo sa mundong to na remember, ginagamit tayo ng Diyos para magkaroon ng impact sa buhay ng iba. Bigay natin yung best natin para i-present sa kanila si Lord at yung mga katotohanan about kay Lord. Kaya nga gaya ng sinasabi ni Jesus, Mark 9:50, salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt among yourselves. Nung sinabi niya ritong have salt among yourselves, He is calling His followers to what? To a radical obedience ng pagpapreserve din ng righteousness. And so the moment na tinatawag niya tayo as salt of the earth, that means tayo ay citizens na ng kanyang kingdom. Tama po ba? Ayaw niyo po ba yun? Amen! We are now under the kingdom of God and not under the kingdom of this world. Kaya bilang salt sa mundong to, this demands a complete and unreserved commitment kay Lord. And remember, every time na humahayo tayo, lumalabas tayo sa workplace, sa family, sa community, sa school, or saan pa man, lagi mo sanang inaalala yung mission ng simbahan natin. Aware po ba kayo sa mission ng Light Church? O baka consumption lang yung alam ng katabi mo? Okay? Ang mission natin as a church is to be a Christ-centered church that loves God, loves people, and makes disciples. Yun yung mission natin. Ang maging Christ-centered, na mahal si Lord, mahal ang kapwa, at nagre-reach out, nagwiwin, nagde-disciple para kay Lord. Kaya po bilang isang simbahan, huwag tayong sumuko sa pag-share sa iba, sa pag-share ng gospel. Tayo po ang mga Kristiyano ngayon, tayo ang asin sa generation na to, kaya keep on preserving the truth. Amen? Pag sinabing we keep on preserving, mananatili kang nag-i-stand sa beliefs mo bilang Kristiyano. Hindi ka magpapadala sa anumang mga tukso, sa ano pa mang mga maling katuruan or what. Kasi, alam mo yun, kahit pa agree ang lahat, pero hindi naman agree si Lord, doon ka pa rin sa gusto ni Lord. Tama? Kahit pa ayaw naman ng lahat, pero gusto ni Lord, doon ka pa rin sa gusto ni Lord. Amen? Kaya po tandaan natin mga kapatid, asin ka. Sabi mo sa katabi mo, asin ka. Kanina lang maasim ka, pero ngayon asin ka. In literal sense, kinig po maigi, in literal sense, wala naman pong asin na nagpupumilit bilang isang asukal. Wala ba? Wala naman, di ba? May narinig na ba kayo habang nagluluto kayo? Tapos maglalagay ka sana ng asin, hindi ako asin, asukal ako. Wala. Wala rin nagpupumilit maging paminta, nagpupumilit maging toyo, patis. Pag asin, asin talaga. So do your function to preserve. Keep on sharing the Word of God dahil ang salita ng Diyos ay buhay at nakakapagpagaling ng tao. Tama? Nakakapagpalaya at nakakapagpabago ng tao. Tigit sa lahat, kayang mag-preserve nito ng buhay ng tao, hindi lang sa mundong to, kundi hanggang sa eternity. Kaya sabi mo sa katabi mo, stay salty. Palakpakan naman po natin si Lord. Sa paanong paraan pa tayo mag-stay salty? Of course, lastly, keep on being flavor enhancers. Ibig sabihin, tayo ang mag-e-enhance ng flavor sa mundo na, alam mo yun, tama na yung buhay natin. Ang binibida natin lagi, buhay ng iba. Aware po ba kayo na baka minsan ang binibida natin buhay ng iba? Ay, pastora, hindi ba parang ano naman yun? Sign of humility. Hindi ba pwedeng ibida ko yung buhay ng iba? Check natin, baka kasi ganito yung paraan mo para ibida yung buhay ng iba. Ay, alam mo ba, si sister, di ba? Ay, alam mo ba si brother, ganito na yung nangyari sa kanya. Chismis pala. Okay? Pero paalala lang po mga kapatid, na keep on flavoring or keep on being a flavor enhancer. Dahil, ibig sabihin,
You are called para magkaroon din ng yung iba ng masarap na flavor sa buhay nila. Hindi po yung ganito ha. Kristiyano tayo, pero toxic tayo sa iba. Diba? Sa loob ng church, Kristiyano tayo, pero sa loob ng pamilya natin, halos isukan na tayo. Kaya siguro baka may mga iba, pinipilit naman natin silang i-invite, dalhin sa church, pero sila mismo umihindi. Hindi dahil sa persecuted tayo, hindi dahil sa nire-reject talaga tayo, kaya lang baka hindi nakikita sa buhay natin. Kaya imbes na masarapan at magkaroon sila ng hope sa buhay, doon pala lalong pumait ang buhay nila. Kaya sabi mo sa katabi mo, wag ganun. Kaya why not this time, yung buhay mo, i-share mo sa iba. Hindi para ipagyabang yung sarili. Hindi naman po after nito sabihin mo, ay ganito, may kotse ako, meron akong savings, meron akong ganito. Ikaw wala kasi mahirap ka. Hindi po ganun na klase ng pagmamayabang. Pero why not share to others what God has been doing in your life? Kailan ba yung huling pagkakataon na nagawa mong ibida si Lord sa buhay mo? Diba? Bakit hindi mo i-testify kung paano ka pinagiling ng Lord sa pagiging anxious or pagiging depressed? Bakit hindi mo i-testify kung paano si Lord yung naging joy mo at kakumpletuhan sa buhay mo? Bakit hindi mo i-testify kung paano kay Lord na-restore yung relationship mo ninyong mag-asawa? Naging okay kayong pamilya? Diba? Bakit hindi mo i-testify kung paano si Lord nagawa niyang alisin sa atin yung galit at palitan ng forgiveness sa kapwa? Bakit hindi natin i-testify kung paano si Lord ang nagpalaya sa'yo sa gantong klase ng addiction at ng kasalanan? Mga kapatid, let's stay salty. Dahil ang buhay mo, di mo alam, pwedeng magdulot yan para magka-flavor din ng buhay ng iba. You never know the moment na nagsalita ka, nag-testify ka, nag-share ka, ano man ang mga means natin, bali face-to-face man yan, via SOCMED, or sa anumang paraan. Tapos nagpapagamit ka kay Lord, supernatural things can happen sa mga nakakausap mo. Dahil nakakilala sila at napapalapit din sila kay Lord. That is why be a good testimony and share God's goodness sa buhay mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Huwag mo ring maliitin yung sarili mo. Baka hanggang ngayon, di ba, habang pinapakinggan naman ito, ay, pastora, maliit lang ako. Ay, pastora, hindi ko talaga kaya yan. Ay, pastora, konti na lang, mag-walk out na ako, hindi ko ma-apply yan. Kahit minamaliit mo yung sarili mo, kahit mababa yung tingin mo sa sarili mo, tanda mo, ang literal na asin, maliit lang yan. Mukhang parang wala siyang impact, pero iba yung naging dulot nito sa mundo. Same goes with you, kapatid. Para sa ating lahat, we may be small. Hindi po terrible, baka kasi yun yung naiisip ninyo. We may be small, but we are dangerous. Kaya sabi mo sa katabi mo, stay salty. Kaya po tandaan, one of the reasons why our church is dangerous, it's because you are the dangerous salt of the earth. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Tatayo po tayong lahat. And let's all close our eyes sa mga oras na to. And this time, I don't know kung ano yung tingin mo sa iyong identity as soon as you come dito sa simbahan. Baka some of us here, munta ka dito sa church, nanood ka ng online service for the sake na makapakinig or what, ma-empower, ma-encourage. Pero all this time pala, iba yung nagiging tingin mo sa iyong sarili. Iba yung nagiging tingin mo sa identity mo. Na baka some of us here nagsettle na lang sa pagkilanlan mo sa sarili mo na duwag, pagkilanlan mo sa sarili mo na matatakutin, pagkilanlan mo sa sarili mo na addict, pagkilanlan mo sa sarili mo na mababa yung tingin mo sa iyong sarili. I don't know kung anong klaseng identity yun. But this time, God is telling you right now through His Word that you are the salt of the earth. Ikaw ang asin sa mundong to. Huwag mo nang ituro yung katabi mo, huwag mo nang ituro yung ibang tao. Baka kasi hanggang ngayon sinasabi mo, ay para lang to sa mga matagal ng Kristiyano, para lang to sa mga leaders, para lang to sa mga on fire kay Lord, pero para sa akin hindi. No. But actually, the moment you accepted Jesus Christ as your Savior, the moment you come into a relationship with Him, you are the salt of the earth. That is why, mga kapatid, you have to be reminded sa worth mo ngayon.
At this time, pwede bang i-embrace mo ngayon ang birth mo? Inaalis sa atin ngayon ang anumang mga doubts natin, anuman yung mga mababantingin natin sa ating mga sarili. And this is the perfect chance for us to embrace your call as the salt of the earth. Kaya come on. Kausapin mo ngayon ang Panginoon. Dahil this is the perfect moment for you to be reminded na ikaw ang asin sa mundong ito. Hindi mo na kailangan magturo ng iba. Hindi mo na kailangan pang sabihin na para to sa kanila, hindi to para sa akin. No, you are the salt of the earth. Pwede bang sa mga oras na to, ikaw mismo, tanggapin mo ang sinasabi sa'yo ngayon ng Lord. Own this word. Isapamuhay mo ang salita na to dahil ito ay para sa Kristiyanong kagaya mo. Come on. God is reminding you of your word. Baka kasi marami mga tao, hindi ko alam, baka some of us here, you've gone through a lot. May mga nagsasabi sa'yo ng mga that you're unworthy, you're useless, wala kang kwenta, na nagiging dahilan kaya parang ikaw rin mismo ina-embrace mo. Oo nga no, totoo nga na ganito ako, totoo nga na talunan ako, totoo nga na hindi na ako makapag-function, totoo nga na wala akong kwenta, totoo nga na ganito ganyan, na baka dumating sa time, hindi ka na nakikinig sa sinasabi ng Lord. But why not this time ang pakinggan mo naman kung ano ang sinasabi sa'yo ng Creator mo? Ang pakinggan mo naman kung ano yung sinasabi ng Diyos mo, yung Diyos mo na sinasamba mo at sinusunod mo. Kaya sa mga oras na to, embrace your worth. Know your worth as the salt of the earth. Come on. I'll give you this perfect moment just to be personal ngayon sa Panginoon. May mga inaalis ngayon si Lord sa buhay mo. Patuloy ka magpa-minister. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo. Huwag ka muna magpa-distract or what. Dahil right now, may inaayos ngayon ang Panginoon. Come on. Hallelujah. It's time to let go of your doubts. It's time to let go ano man yung maling tingin mo sa iyong sarili. It's time to let go of all the lies na in-embrace mo sa matagal na panahon. It's time to cover your ears sa mga lies ng demonyo. And open your ears, open your eyes sa kung ano yung sinasabi ng Lord sa'yo, that you are the salt of the earth. Come on, hallelujah. Paayos ka ngayon kay Lord. So I stand with arms high and heart Embrace your worth. Embrace your identity. Inaalis ngayon ng Lord ano man ang takot mo, ano man ang alinlangan mo. So I stand my soul. Patuloy kang pinagmiministeryohan ngayon ng Panginoon for you to stand I am and to go sa kung saan kanya tinatawag ngayon. Hallelujah. So I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I stand my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. Hallelujah. Just continue to feel the presence of the Lord right now. Kumikilos ngayon ng Panginoon. Huwag mo siyang i-box ngayon kasi may inaayos si Lord sa puso natin ngayon. Hallelujah. And this time, if this is your first time here, ngayon humarap ka kay Lord na nakita mo kung saan kanya tinatawag, kung ano yung purpose ng buhay mo at na-realize mo na through His Word that you're the salt of the earth. At gusto mong ipagpatuloy ang pamumuhay mo bilang asin sa mundong ito. Gusto mong maranasan lalo ang Panginoon bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Bakit di mo ko sundan sa panalangin na to? Sabi mo, Panginoon, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Tawarin niyo po ako sa aking mga naging kasalanan magmula nang ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Naniniwala po ako na kayo ang Diyos, nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Just receive the salvation of God right now. Just receive the forgiveness of God right now. And this time, habang ikaw'y nakapikit,
This is also a reminder for every one of us here kung ano yung function ng salt of the earth. Ibig sabihin, you will stand bilang salt of the earth na hindi ka nagko-compromise. Hindi ka basta-basta susunod na lang sa anumang mga tukso na ihain sa'yo sa mundo. Sa ano pa mga sabihin or i-influence sa'yo ng mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, or kaklase mo, especially kung hindi pa naman sila nakakilala kay Lord. This is the time na mas lalo ka mag-stand as the salt of the earth, na willing kang harapin ano man ang mga rejections na pwede mong kaharapin ngayon sa buhay mo. Bakit? Kasi ang gagawin mo, hindi ka hihinto sa pag-share ng gospel, hindi ka hihinto sa pag-share ng testimony mo sa buhay ng iba. Kaya ano man ang response ng mga tao na yon, still, you will keep on standing. You will keep on serving God. You will keep on loving your calling, at yung pagsunod mo kay Lord, mag-i-stand ka sa katotohanan, mananatili ka na preservative agent, mananatili kang flavor enhancer sa mundong ito na punong-puno ng pait ang kanilang mga buhay. Na punong-puno ng iba't iba yung mga lasa ng kanilang mga buhay, pero ikaw, you will be the salt of the earth. Nang sa ganun, magpapatuloy ka na makahawa pa ng iba, na masasarapan sa kanilang pamumuhay, hindi para sa sarili nila, kundi para kay Lord. Na ano man ang problemang kaharapin nila, mag-i-stand din sila kasi nararanasan na rin nila yung pagmamahal ng Lord. At sila rin na magiging salt of the earth. Kaya this time, bakit hindi mo itaas ang iyong mga kamay? Na ang pagsamba mo ito ngayon sa Panginoon, this will serve as your commitment to Him. Na ano man ang mangyari, no turning back. Ano man ang mangyari, you will decide na sumunod sa Panginoon. Ano man ang storms ng buhay mo, ano man ang maging response nila sa'yo, may persecutions man, may trials man, may mga paghihirap man sa buhay, ano man ang mga tukso ng kaaway, you will stand to follow Christ. Being the salt of the earth. Hallelujah. Yes, Lord. No turning back. Make this as your prayer, kapatid. Come on. Enough ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Yes, Lord. You are enough sa buhay namin. Hallelujah. Come on, Christ is enough. You are enough, Lord. For the last time, just the church. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Salamatan mo ngayon ang Panginoon. Come on. Be personal in thanking Him right now. Ano man yung mga personal na naranasan mo ngayon. Be it empowerment, restoration, forgiveness. Ni-equip ka ngayon ng Panginoon. Pinagaling ka ngayon ng Panginoon. Pinalakas ka ngayon ng Panginoon sa anumang aspeto ng buhay mo. Come on, pasalamatan mo si Lord. Pasalamatan mo si Lord if na-redirect ka ngayon sa kung anong purpose mo at anong calling mo. Pasalamatan mo si Lord dahil
Binalik ka niya sa kung nasaan ka dapat. Anong dapat yung ginagawa mo? Ginising ka niya sa anumang mga lies, sa kabila ng mga lies at anumang mga storms ng buhay na kinakaharap mo. Come on, just continue to thank Him. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Panginoon, maraming salamat po. We thank you, God, dahil una sa lahat, kaya lang naman kami naging salt of the earth. Hindi dahil sa sarili naming kakayahan, kundi actually dahil lamang po yun sa iyong grace. Sino ba naman kami para gamitin mo sa iba't ibang panig ng mundo na kung tutuusin, kami ay dapat papunta na sa uselessness, papunta na kami sa pagiging unworthy, dahil sa mga nagawa naming kasalanan, sa pagiging unfaithful namin sa inyo, pagtalikod namin sa inyo. Pero ngayon, nandirito kami sa iyong harapan bilang paalala na kami ay asin sa mundong ito. Thank you, God, na it's only because of your grace and of your love kung bakit kami nakakapag-stand at kung bakit kami patuloy na susunod sa kung saan nyo kami tinatawag, O Diyos. Salamat po sa kapatawaran nyo, Panginoon, na pinagkaloob sa amin, for giving us another chance to stand and to walk through to where you are leading us, O God. That is why, God, kami bilang iyong mga anak, in return, we will stay salty. Wala po sa amin dito ang pipiliing hindi magpakaasin sa kung nasaan kami, pero mananatili kaming salty sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, katrabaho, mga kaklase, sa kung nasaan man kami, Panginoon, magpapakaasin kami. Gagawin namin yung function namin na mag-stand sa katotohanan, i-share ang gospel, maging good testimony, i-share yung pagkilos mo sa aming mga buhay. Wala kaming ipagmamalaki na nagawa namin. Ang tangi lang naming maibibida ay yung ginawa mo na pag-aayos, pag-heal, pag-restore sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng bawat isa kayong makita, kayo ang maitaas, hanggang sa marami pa ang magiging kagaya namin na magiging salt of the earth. Para sa glory mo, para sa kingdom mo, nang sa ganun kami patuloy na magiging dangerous salt for your glory, para sa kaluwalhatian mo, O Diyos. Maraming salamat, Lord. We thank you for your love. We thank you, Holy Spirit. Salamat sa pagkilos mo, Lord. And thank you for wisdom, for understanding, at sa ginawa mo sa buhay ng bawat isa. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. So there's a reason po to celebrate. Hallelujah. Come on, let us continue to sing this song to Jesus. Sa mga gusto pong humabol ng kanilang tithes and offering, pwede po tayong lumapit dito sa harapan. Meron po tayong basket. Come on, let us sing this song. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation. Come on, you sing this again. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Once again, we worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah. We sing hallelujah. We worship you for who you are. For who you are, we worship you, Lord. For who you are. Sing us again. For who you are. For who you are. 'Cause you are good. Hallelujah. Best clap offering po para kay Lord. Amen. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, asin ka. Okay. Pwede po bang pumalakpak lahat ng pinagpala ng Lord ngayon? Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan po natin si Lord. Hallelujah. God, we thank you. We praise your name. We honor you. Salamat, Panginoon, sa pinararas niyo po sa amin sa araw po na ito. That is why, God, we will live this church, Panginoon. Patuloy kaming mamumuhay sa aming mga buhay na talagang tunay nga na pinagpala, tunay nga na strengthen mo, na-empower mo, at patuloy na magpapagamit sa'yo bilang mga asin sa mundong ito. Kaya, God, I pray na patuloy niyo pong pagpalain ng iyong mga anak. Kayo pong patuloy na mag-bless sa ano pong mga pangangailangan
kailangan nila. Provide niyo po yung mga needs nila, O Diyos, sa pang-araw-araw, sa ano pa mang mga strength na kailangan nila, be it strength emotionally, physically, spiritually, sa ano pa mga aspeto ng kanilang buhay. Lord, kayo po ang maitaas, O Diyos. And God, dalangin po namin na hindi lang kami na patuloy na makakaranas ng pagpapala mo, pero ang bawat isa ay magiging daluyan din ng pagpapala para sa ibang tao. That is why, God, next week, hindi kami papayag na kami lang ang makakapunta rito, pero ang gagawin namin, dadalhin din namin ang aming mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, para sila rin ay makaranas ng pagmamahal mo at makatanggap ng kaligtasan mula po sa inyo. So now receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. Happy Sunday po sa ating lahat.